Alright, so the title of my message today is Breaking Free from Negativity. Okay, breaking free from negativity. So, God wants us to have a freedom. Okay, kasi ang gusto ng Diyos tayo ay maging malaya sa ating buhay. Tayo ay iniligtas ng Diyos sa kamay ng kaaway, sa kamay ng dyablo, para tayo ay magkaroon ng kalayaan, upang tayo ay magkaroon ng relasyon sa Diyos, and kalayaan para gawin yung mga pinapagawa sa atin ng Diyos. At isa sa mga bagay na gustong palayain ng Diyos ang ating isipan ay yung ating pag-iisip o yung ating kaisipan na dapat tayo ay malaya sa mga negatibo. Okay? Ano yung mga negatibong bagay or mga negatibong kaisipan? Ito yung mga kaisipan na magdadala sa'yo sa kasiraan. Ito yung mga kaisipan na magdadala sa'yo sa mga bagay na ikapapahamak mo. Sa mga sitwasyon kung saan ikaw ay mapapahamak, imbis na maranasan mo yung pagpapala or maranasan mo um, yung, yung kung saan gusto ka ng Diyos na ilagay. Okay? May pangako ang Diyos sa atin at gusto niya maranasan mo yung pangako niya. Kaya lang, kapag ang ating kaisipan ay negatibo, ibig sabihin nasanay ang ating pag-iisip na makita ang isang bagay na napaka-negatibo imbis na maging positibo tayo, imbis na tayo ay matuwa, ma-excite, magkaroon ng pananampalataya. On the other hand, nagiging kontra. Okay? At yung pagiging negatibong kaisipan, hindi ito one time lang. Kumbaga ito ay naging ugali mo. Okay? Naging ugali mo na mag-isip ng hindi maganda, ugali mong mag-isip ng hindi naaayon sa salita ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos na ikaw ay mapalaya sa negativity. So basahin natin sa Numbers 13, verse 17 to 20, and then mag-jump tayo sa verse 26 to 33. Ito yung istorya kung saan si Moises, inutusan niya ang mga espiya, 12 spies kada tribo, may representative, may leader kung saan i-espiya, titignan, okay, yung lugar na ipinangako ng Diyos. So kapag may pinangako ang Diyos, lalo na the promised land, ang gusto ng Diyos ay makita mo. Okay, si Moises ay hindi lang sa pananampalataya by faith, but he wants to make it sure by sending the spies there, yung mga espiya. Okay, tignan yung lugar para alam mo kung ano yung dapat mong gawin papunta doon sa lupang pangako, at kapag nandoon ka na, alam mo na rin yung dapat mong gawin at alam mo kung ano yung mararanasan mo. Okay, so basahin natin Numbers 13, verse 17 to 20, and then let's jump to 26 to 33. Verse 17, then Moses sent them to spy out the land of Canaan and said to them, go up this way into the south and go up to the mountains. So pinapapunta sila sa Canaan and see what the land is like, whether the people who dwell in it are strong or weak, few or many, whether the land they dwell is in good or bad, whether the cities they inhabit are like camps or strongholds, whether the land is rich or poor, and whether there are forests there or not. Be of good courage and bring some of the fruit of the land. Now, the time was the season of the first ripe grapes. So dito makikita natin sa verses na to na inutusan nga talaga ni Moises na mag-espiya. Okay? Ano yung inuutos niya? Tignan yung lugar kung ito ba ay maganda o hindi. Ang mga tao ba dito ay malalakas o mahina? Madami ba sila? Or kakaunti? Yung lugar ba na yon ay talagang mabuti or hindi maganda? Masagana ba? Or salat yung lugar na ito? Marami bang puno? Forest ba or hindi? Pero ang kabilin-bilinan ni Moises, be of good courage. Ibig sabihin, bago niya ito papuntahin doon, sabi niya, ay, nag-iwan siya ng encouragement. Ibig sabihin, this is a positive mindset na kailangan makita ninyo. Okay? Nang mabuti, nang maayos, yung pupuntahan yung lugar. So, ibig sabihin, mag-ocular visit sila at titignan nila, i-assess nila, i-evaluate nila yung pangako na ibinigay sa kanila ng Diyos. So, kailangan nilang tignan. Hindi pa nila to nararanasan, hindi pa nila to nakukuha. Okay? Now, let's jump to verse 26.
So napunta na sila doon, bumalik na sila kay Moises. Verse 26, now they departed and came back to Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh. They brought back word to them and to all the congregation and showed them the fruit of the land. Then they told him and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains. And the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan. Then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. But the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants. And all the people whom we saw in it are men of great stature. There we saw the giants, the descendants of Anak came from the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. So nakita natin dito, nung bumalik sila kay Moises, nakita nila na totoo nga, napatunayan nga na itong lugar na to ay talagang flowing with milk and honey. Ibig sabihin, this land is rich, may kasaganahan. Ibig sabihin, walang kasalatan dito. Ibig sabihin, kapag dito ka tumira, aayos at gaganda ang buhay mo. Okay? Pero, ang sabi ng 10 ng mga spies doon, ang sabi doon, kaya lang, yung mga tao doon na nakatira ay napakalakas. Nakita nila yung walls na napakalaki. Okay? At yung mga sundalo doon ay ang lalaki na parang katulad ng giants. Si Anak, ito kasi yung isa sa mga descendants ni sinasabi nilang descendants ni Goliath. Sabihin, napakalaking tao. Okay? So nakita nila na ang sarili nila ay napakaliit compared doon sa mga sundalo. Okay? So they made assessment. Una, nakita nila, ano yung nakita nila sa mata nila? Nakita nila ang gaganda ng prutas, ang gaganda ng mga vegetables and everything in it. Talagang sasaya ang buhay mo dito, kaya lang yung mga nakatira doon malalaki, which is physically nakikita ng mata, that is true. But ang evaluation nila overall, sinabi nila na hindi natin kaya. Mamamatay lang tayo kapag pumunta doon. Pero iba si Caleb. Ano sinabi ni Caleb? Pinatahimik niya ang mga tao. Bakit? Yung 10 espiya na nagsabi ng bad report na apektuhan ang buong Israelites. Naapektuhan sila. Nagkaroon sila ng worry. Ay, di bali na lang, wag na. Sa mahabang panahon ng kanilang paglalakbay for almost 40 years, nandun ka na sa lupang pangako, nakita na ng mga leader ng espiya, at sasabihin mo rin sa bandang huli, wag na lang, uwi na lang tayo. Balik na lang tayo sa Egypt. Laging ganun ang kanilang sinasabi. Nagko-complain sila at ang kanilang kaisipan, gusto nila maging alipin pa rin sila. Kahit andoon na yung pangako ng Diyos, ang dami ng pinakita sa kanila. Pero ganun pa rin. Ibig sabihin, ang kaisipan nila ay punong-puno ng negatibo. Kaya hindi sila makapasok doon sa kanilang promised land. Ganon din sa atin, may pangako ang Diyos sa buhay natin. Kaya lang, ang pipigil sa iyo para hindi ka makapasok sa pangako ng Diyos, yung negatibo mong kaisipan na kailangan baguhin. Ang negatibo mong kaisipan, hindi lang yan one time na naging negatibo ka. No. Sa mahabang panahon, na-build yan, na-practice, na-exercise mo na negatibo ka mag-isip. Kaya, pag may mga magagandang bagay, hindi mo ma-appreciate. Pag may mga pangako ang Diyos sa'yo, hindi mo kayang panampalatayaan. Bakit? Nasanay kang mag-complain. Nasanay ka maging negatibo sa kaisipan mo. So, paano natin sisirain? How are we going to break free from negativity? Number 1, take your thoughts captive. Kailangan
itong kaisipan mo, isubmit mo ito. Ibig sabihin, you have the control sa iyong mentality. Ibig sabihin, huwag kang magpadala sa negative thought. Kailangan ang masunod ay yung salita ng Diyos at ikaw yung mag-utos na itong kaisipan na ito, pilitin mo na ito ay mag-align sa kaisipan ng Diyos. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Casting down arguments. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Casting down arguments and every high thing that exalt itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Ibig sabihin, lahat ng mga argumento or mga bagay na tiwalag doon sa salita ng Diyos against, okay, kumukontra doon sa salita ng Diyos, sa prinsipyo ng Diyos, dapat nire-rebuke mo yon. Kapag may mga negatibong bagay, dapat hindi mo siya hinahayaan na mag-take over sa'yo. Anong gagawin mo? Bring every thought into captivity to the obedience of Christ. Itong kaisipan mo, isubmit mo ito kay Kristo. Na kailangan ito ay sumunod, mag-obey ka doon sa salita ng Diyos, sa prinsipyo ng Diyos. Why? Because our mind is a battleground. Okay? How are we going to take our thoughts in captive? Address that our mind as a battleground. Itong kaisipan na to, dito nangyayari ang labanan. Pumapasok dyan ang kaisipan na ibinubulong ng kaaway. Sabi ng kaaway kay Eva, talaga ba? Hindi ka mamamatay kapag kinain mo yan? Sa totoo nga, magiging katulad ka ng Diyos. Why? The enemy is deceiving. Okay? Ibig sabihin, dinideceive ka, ibig sabihin, ikaw ay nililin lang ng kaaway. Pag nililin lang ka ng kaaway, ibig sabihin, ito ay may halong katotohanan. Okay? Ibig sabihin, hindi siya pure na katotohanan, kundi kalahating katotohanan para maniwala ka. Lilinlangin ka kasi halos parang totoo siya. Pero nililin lang ka para hindi mo magawa yung pinagagawa ng Lord. Dito nangyayari yan sa kaisipan. Tinatanim ng kaaway, talaga ba? Kaya mo? Talaga ba? Totoo ang pangako ng Diyos? Hindi ka nga nakapag-aral. Totoo ba? Yung pangako ng Diyos? Wala kang ang pera? Totoo ba? Ito yung kasaganahan na ibibigay sa akin ng Diyos? Kaso mahina ako. Lilinlangin ka ng kaaway kung ano yung gusto niyang ipasok sa isipan mo. Para saan? Para matigil ka doon sa destiny mo. Okay? Because our mind is a battleground. At ano yung kalaban ng kaaway? Yung truth, yung salita ng Diyos. God is telling to you na may promise siya sa'yo. May pangako siya sa'yo. Maganda yung kinabukasan niya. Pagagalingin ka, aayusin niya yung buhay mo. Yun ang mga pinangako ng Diyos. Magkakaroon ka ng kapayapaan, meron kang kaligtasan sa kamay ng Diyos. Gusto ka niyang iligtas, gusto niyang baguhin ang buhay mo. Pero ang kaaway, hindi ka niya hahayaan na hindi siya lalaban. At ang kanyang panlaban ay panlilinlang. That's why you need to take your mind, your thought, into captivity to the obedience of Christ. Number 2, how are we going to take our minds into captivity? Anchor in truth. Kailangan nakaangkla yung kaisipan mo sa katotohanan. Hindi sa sinasabi ng ibang tao, sa opinion, sa TikTok, sa YouTube. Kailangan binabasa mo at pinag-aaralan mo yung salita ng Diyos. Philippians chapter 4 verse 8 to 9. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and there is anything praiseworthy, meditate on these things. The things which you learned and received and heard and saw in me, this do, and the God of peace will be with you. Sabi ni Pablo sa mga Pilipay, okay, na mga kapatid, ano man yung totoo, ano man yung noble, ano man yung ano man yung just, okay, ano man yung puro, ano yung maganda, doon dapat yung ating kaisipan. Okay? Ano yung narinig ninyo sa pastor ninyo, ano yung mga narinig ninyo at nabasa ninyo sa Biblia, yun ang pagtuunan nyo ng pansin. You meditate it.
You anchor your mind in those things para hindi ka malinlang ng mundo dahil maraming opinion. Okay? So number 1, let's take our thoughts into captivity. Number 2, surrender to God's word. Okay? Surrender to God's word. How? By renewing your mind. Romans 12 verse 1 to 2, I beseech you, sabi ni Pablo, talagang yung nakikiusap siya sa atin. Therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Okay, una, alam mo nang may kaaway. Kailangan ma-rebuke siya, maalis siya, and anchor in the truth. Ngayon, ito naman, isurrender mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Anong sinabi dito? Present your bodies as a living sacrifice. Lahat. Yung mata mo, yung tenga mo, maging living sacrifice. Ibig sabihin, maging offering to sa Lord na kaaya-aya. Paano? By hearing and hearing the Word of God. By meditating His words. Kailangan, itong katawan natin ay para lang sa Panginoon. Hindi para sa ibang bagay, para hindi tayo mapulyot, hindi tayo makarinig ng mga bagay na kasinungalingan, kasi ang prinsipyo ng mundo, gusto kang baguhin. Okay, maraming mga ideology ngayon na hindi magaganda. Diba? Sabi nila, ang gender ay unlimited. Diba? Pero dalawa lang ang ginawa ng Diyos. Pero maraming ideology, maraming mga bagay na manlilin lang sa tao, na magpapalayo sa iyo sa Diyos. Kaya kailangan surrender yourself to God's Word. Kasi yan ang magbubulag sa'yo para hindi mo makita at maranasan yung pangako ng Diyos. Kaya kailangan, anong sabi? Do not conform to this world. Huwag kang aayon, okay, sa prinsipyo ng mundo, sa sinasabi ng mundo. But you transform by the renewing of your mind. Sabihin, kailangan daily, kailangan mabago, ma-renew. Okay, ma-renew. May mabago. Kung yung lisensya nga, nire-renew after 3 years, after 5 years, okay? Ay, yung lisensya nga sa, nire-renew every year, di ba? Kada birthday. Di ba? May mga renewal. Kailangan i-renew mo after a year, after 5 years, passport, or after 10 years, di ba? Nire-renew. So, kung yun nga, nire-renew palagi, then how much more dapat yung utak natin? Kailangan natin i-renew kasi napupulyot. And allow the Holy Spirit to help you. That's how are we going to surrender our mind to God's Word. John 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Ito yung maganda sa Diyos. Para ikaw ay maka-align sa salita niya. Binigyan niya tayo ng banal na spirito na tutulong sa atin. He is our helper. And He will teach us all things. Lahat ng bagay na kailangan mo para marating mo, magawa mo yung kalooban ng Diyos at maranasan mo yung kanyang pangako, andyan ang banal na spirito na kailanman hindi kanya iiwan. He will never leave us nor forsake us. That's the Spirit of Christ, the Holy Spirit. Di ba? Napakaganda. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa sa journey mo. Meron kang kasama. Kasama mo ang Diyos. And that is the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to teach you, to put all things in remembrance na sinasabi at yung aral ni Kristo para tayo ay makasunod sa Kanya. Alright? And then the last thing, third, how are we going to break free from this negativity? Build a healthy environment. Kailangan intentional ka na yung mga bagay na nasa paligid mo, you make sure that it's a healthy environment. Gaya nga na sinabi ko, that the world will try to tell you a lot of lies, deceive you, lilinlangin ka, maraming kasinungalingan araw-araw sa TikTok, sa YouTube, and even in politics right now, hindi mo malaman sino nagsasabi ng totoo. Di ba? Pero sabi ng Bible, talagang in the hearts of men are talagang napaka-corrupt, ang daming
At sa darating na araw, maraming ang magsisinungaling, marami ang magnanakaw, marami ang walang galang sa mga magulang, which is nangyayari ngayon because we are in the last days. That's why, for us, I believer, we need to build a healthy environment. Sino ba yung mga kasama mo? Surround yourself with righteous and wise men. 1 Corinthians 15:33, do not be deceived. Evil company corrupt good habits. Kapag kasama mo mga masasamang tao, believe me, ang ugali mo, magiging ugali mo rin yung mga kasama mong masasama. Okay? Tinawag tayo ng Diyos para iligtas ang mga unbeliever. Hindi makiayon sa ginagawa nila. Magkaiba yon. Iligtas sila, mahalin sila, dalhin sila sa Panginoon. Pero hindi makiayon sa ginagawa nilang mali. So that's why there is a big difference on that. Naintindihan ba? Sana naintindihan nyo yon. Okay? We have to save these people. Yan ang mandate natin eh. Ipakilala natin si Kristo para magkaroon ng kaligtasan ng buhay nila, na ibigay nila yung buhay nila. Okay? Pero, hindi inutos ni Lord na mag-agree ka doon sa idea nila, sa ginagawa nila, sa ugali nila. To the point na you will reflect their habits sa buhay mo, which is a no-no. Because as we read, evil company corrupt good habit. And Proverbs 13:20, sabi dito, he who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed. Kung ikaw ay kasama mo mga marurunong na tao sa buhay, ibig sabihin, darating ang panahon, magiging marunong ka. Bakit? Na-expose mo yung sarili mo sa mga taong marurunong. Pero kung ang mga nakapaligid sa yung mga tao, mga hangal, puro prank ang nasa isip, puro yung pera na lang ang iniisip, puro kamangmangan ng mga bagay, magiging kagaya ka rin nila. Proverbs 14:7, stay away from a fool, for you will not find knowledge on their lips. Sa mga hangal na tao, walang sustansya yung kanilang sinasabi. Walang bigat. Wala kang matututunan. Kaya sinasabi ng Proverbs, ng Kawikaan, lumayo ka sa mga taong ganon. Hindi yung nag-e-enjoy kang makinig sa mga walang kapararakan or walang kabuluhan na lumalabas sa mga bibig nila. Okay? Because you will not find any knowledge. Be with the people kung saan may matututunan kang bago. Meron kang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng karunungan, na nagdadagdag sa iyo ng value. Be with those people. And how are we going to build a healthy environment? Abound in good works. Kailangan ikaw ay laging gumagawa ng mabuti. Ibig sabihin, you are busy doing good works. 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Ganun na lang ang biyaya ng Diyos. Alam niyo ba na sapat ang biyaya ng Diyos sa araw-araw? Okay? Nung nakilala mo siya, nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, umayos yung buhay mo. Kaya lang, may mga challenges, may problema. Pero sa lahat ng challenges na yon, napapagtagumpayan mo dahil sa biyaya ng Diyos. Lahat ng pangangailangan mo, ipro-provide ng Lord. Para lahat ng mga mabubuting gawain, magagawa mo. Para wala kang excuse na sabihin, wala, hindi ko kaya eh. No. His grace is sufficient. His grace is enough for you. Sapat ang biyaya ng Diyos. Kaya wala tayong excuse para hindi gawin yung mabubuti at yung pinagagawa ng Diyos. At kapag ikaw ay busy doon sa pinagagawa ng Diyos, you will never complain. Why? Kasi nasanay kang gumawa ng mabuti. Kahit sa mga challenges, sa gitna ng mga problema, lagi mong iniisip sapat ang biyaya. Bibigyan ako ng Diyos ng sapat na kalakasan, bibigyan ako ng Diyos ng sapat na karunungan para magtagumpay at gawin yung mga mabubuti at yung pinagagawa niya. Amen? 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ito yung napakaganda.
Sabi ng Lord na kailangan huwag kayong tumigil, hindi kayo yung walang makakapagpigil sa inyo. Be immovable, steadfast, tuloy-tuloy lang na gumagawa ng gawain ng Diyos. Kailangan busy ka sa work ni Lord. Hindi ka busy doon sa work ng kaaway na walang ginawa, kundi manira, di ba? Magsabi ng mang-insulto ng kapwa. Hindi ganun. Gawain ng kaaway yun. Mag-chismis, kung anong paninira ang gagawin, kailangan busy tayo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Ito yung pagpapala na gustong ibigay sa atin ng Panginoon, na lahat ng pagpapagal ginagawa natin para sa Lord, hindi ito mapupunta sa wala. Sabi niya. Ibig sabihin, God is a rewarder. He rewards those people who work in the vineyard. Sa mga nagtatrabaho, nagpapagal sa gawain ng Panginoon, nagsishare ng salita ng Panginoon, nagtuturo ng salita ng Panginoon, ginagawa ang lahat, nagsiserve sa Lord. Sabi niya, hindi ko nakakalimutan yung mga ginagawa ninyo. Gagantimpalaan ko kayo. Ibig sabihin, may pagpapala sa Lord. Kaya, ganun na lang yung kanyang encouragement ni Pablo sa atin na huwag kayong titigil, walang pipigil sa inyo, kailangan tuloy-tuloy. You must abound in the work of the Lord. And that's how we build a healthy environment. Kasi kapag busy tayo sa gawain ng Panginoon, nag-aaral tayo ng kanyang salita, tuloy-tuloy tayo, believe me, ang ating mata ay laging nakafocus doon sa pangako ng Diyos. Our faith is being fortified, lalong tumitindi, lalong tumatatag yung pananampalataya natin. Why? Because we have renewed our mind, we submit, surrender it to God's Word, and then we build a healthy environment. May mga marurunong na tao nandiyan dyan, pastor, mga leader, and at the same time na tayo ay busy sa gawain ng Diyos. Wala tayong excuse para mag-complain kapag ikaw ay busy sa gawain ng Diyos. Hindi mo makikita na hindi kaya, wag na lang. Bakit? Baka kasi hindi ka busy sa gawain ng Panginoon. Kaya puro negatibo ang pumapasok sa'yo. Kasi kapag hindi ka busy, busy ang kaaway, na linlangin ka ng mga kasinungalingan at tanimang ka ng mga bagay na pipigil sa'yo at magpapahinto sa'yo sa gawain ng Diyos. At worst ay yung hindi mo maranasan yung pangako niya. That's why we need to break free from that negativity at makita, be positive doon sa sinasabi ng ating Panginoon. Ito yung pangako, ito yung gagawin ng Lord sa mga buhay natin. Amen? Kasi that's the only way for us to experience the glory of God when we break free from our negative thinking. Amen? May natutunan ba tayo? Amen. Hallelujah. So let us all pray. Father God in heaven, we thank you for reminding us, O God, to take our minds into captivity, O God. Lord, that let it be surrendered in the obedience of Christ. God, I pray for every thought, O God, every mindset, Panginoon, ay makawala sa negatibong pag-iisip, sa mahabang panahon, Panginoon, na ito ay naging ugali namin sa pangalan ni Jesus. That Spirit of God, spirit of negativity, we rebuke it in the mighty name of Jesus. We cast out in the thoughts of the believers, O God. And Lord, let it be anchored in truth and meditate your words so that we may able to walk by faith, O God. And Lord, we thank you because as we renew our mind, O God, we are building healthy environment. We will be intentional in surrounding ourselves with wise men na magbibigay ng value, Panginoon, sa mga buhay namin, na magbibigay ng karunungan sa mga buhay namin. And even, O God, that we will abound in good works so that we will not make excuses, complaints, O God, that hinders us, O God, to see the beauty, the glorious work, Panginoon, na gusto mong maranasan namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for breaking our minds into negativity, O God, Lord, and we submit it to the Word of God, Lord. Lord, I just pray, O God, that your people listening to this Word, O God,
May their lives be transformed as they submit into obedience, O God, and they will experience, O God, your glory. We just want to praise you and honor you. In Jesus' name we pray. Amen.